Halina't magkaisa tayo upang lalo natin pagtibayin ng pananampalataya. Ngayong kapiling natin ang pong may kapal sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayuri. Ganyan dakilang pag-ibig ng Diyos upang siyang nanananan sa atin, pakatulungan tayo sa lahat ng ating mga gawain, sa lahat ng ating pagpapahalaga sa pananampalataya sa matuwid na pamumuhay, at sa lahat ng ibig nating makamit ngayong dumudulog tayo, ngayong nagdiriwang sa banal na misa. Kaya upang tayo'y maging marapat na gumanap sa pagdiriwang na ito'y aminin natin ang ating mga pagkukulang, humingi tayo sa Diyos ng kanyang awa at patawad. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa Malabirheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong paglingap ay hindi nagkukulang sa iyong pagsubaybay sa tanan. Inilulog namin iyong pawiin ang tanang makapipinsala sa amin at yunawang panatilihin ang pakikinabangan naming walang maliw sa magitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pedro. Mga pinakamamahal, samantalang hinihintay ninyo ang araw ng Diyos, magsikap kayong mabuti upang madali ang pagdating ng araw na iyon, ang araw ng pagkatupok ng kalangitan at pagkatunaw sa matinding init ng mga bagay na naroon. Ngunit ayon sa pangako ng Diyos, naghihintay tayo ng mga bagong langit at ng bagong lupa na paghaharian ng katarungan. Kaya nga, mga minamahal, samantalang kayo'y naghihintay, sikapin ninyong mamuhay na payapa, walang dungis at kapintasan. Alalahanin ninyo, kaya nagtitimpi ang Panginoon ay upang bigyan kayo ng pagkakataong maligtas. Ngayong ito'y alam na ninyo, mga kapatid, dapat kayong mag-ingat upang huwag kayong mailigaw ng mga taong walang matuwid na patakaran. Sa gayon, hindi kayo matitinag sa inyong mabuting kalagayan. Ayon sa kagandahang loob ng Diyos, magpatuloy kayo sa paglago sa kabutihan at sa pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Hesukristo. Sa Kanya ang kapurihan ngayon at magpakailanman. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon amin kang tahanan noon, ngayon at kailanman. Poon amin kang tahanan noon, ngayon at kailanman. Wala pa ang mga bundok, hindi mo pa nilalalang, hindi mo pa nililikha itong buong daigdigan. Ikaw noon ay Diyos na, pagkat ikay walang hanggan. Poon amin kang tahanan noon, ngayon at kailanman. Yaong taong nilikha mo'y bumalik sa alabok. Sa lupa ay nagbabalik kapag iyong iniutos. Ang 1,000 mga taon ay para bang isang araw. Sa mata mo, Panginoon, isang kisap mata lamang. Isang saglit sa magdamag na ito ay dumaraan. Poon aming kang tahanan noon, ngayon at kailanman. Buhay nami umaabot ng 70 taong singkad. Minsan na may umaabot na 80 kung malakas. Yaong buong buhay nami sakbibi ng dusa't hirap.
pumapanaw pagkatapos dito sang maliwanag. Poon aming kang tahanan noon, ngayon at kailanman. Kung umagay ipadama yang wagas mong pag-ibig, at sa buong buhay nami may galak ang aming awit. Ipakita sa lingkod mo ang dakila mong gawain, at sa sunod naming lahi, ipadama ay gayon din. Poon amin kang tahanan noon, ngayon at kailanman. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang pagpapahayag sa Ebanghelyo ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yon, ilang Pariseo at ilang kampo ni Herodes ang pinapunta kay Jesus upang siluin siya sa kanyang pananalita. Lumapit sila sa kanya at ang sabi, "Guro, nalalaman po namin kayo'y tapat at walang pinangingimian sapagkat pareho ang pagtingin ninyo sa lahat ng tao. At itinuturo ninyo kung ano ang kalooban ng Diyos sa mga tao. Naayon ba sa kautusan ang pagbabayad ng buwis sa Cesar? Dapat ba kaming bumuwis o hindi?" Ngunit batid ni Jesus na sila'y nagkukunwari, kaya't sinabi niya sa kanila, "Bakit ba ibig ninyo akong siluin? Bigyan ninyo ako ng 1 denaryo. Titingnan ko." At kanilang binigyan siya. Kaninong larawan at pangalan ang nakaukit dito? Tanong ni Jesus. "Sa Cesar po," tugon nila. Sinabi ni Jesus, "Ibigay ninyo sa Cesar ang sa Cesar at sa Diyos ang sa Diyos." At sila'y namangha sa kanya. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maikli lang ating mabuting balita pero straight to the point ang pinapahayag dito ng ating Panginoon at talagang ang ating Panginoon ay dibdiban itong kanyang mga pahayag, the great admonitions of our Lord Jesus Christ, give to Caesar what is Caesar's and give to God what is God. Di ba? At tayo ay panununtunan ng mga nilalarawan sa ating mabuting balita, sa ating pagnilay-nilay ng kalooban ng Diyos, ang pagpapala sa mamagitan ng salita at gawa ng ating Panginoong Jesucristo. Tagang maraming pagkakataon ng ating Jesucristo ay nasa sa peligroso ng buhay. Maraming nagtatangka sa Kanya. Maraming ang layunin upang siluin siya, hulihin siya, upang maging daan, upang paratangan siya laban sa Imperyo Romano, o kaya tignang maigi kung anong kanyang kalooban sa kanyang mga kapwa Hudyo, mga talagang siya ba'y makabayan o anti-kabayan, mga ganitong mga bagay. Kaya, ng panahon ng ating Jesucristo, marami ang talagang ganito ang kanilang maipinakikita mga pag-uugali, pero may mga tao din naman talaga na tumatanggap kay Kristo, sukdulang kanila ipaglalaban si Kristo. Maraming supporter, ika nga, pero merong mga ilang pang ayaw sa Kanya. Ang bahaging ito ng mabuting balita, yung mga taong talagang ibig siluin at ating Jesucristo, hulihin siya sa kanyang mga tanong upang sa gayon may mapaipaparatang na kay Jesus ng Imperyo Romano na siya'y laban sa Imperyo Romano, o kaya ipakita ni Kristo, ano ba, kasamahan ba natin ito o kaaway?
sapagkat ang kanyang layunin ay upang pumisan sa Imperyo Romano at hindi makaisa sa kanyang mga kababayan. Hindi siya nationalistic ika nga, o ang kanyang mga paliwanag at pahayag ay hindi nakaugnay sa taong bayan, kung ano ang pintig na kanilang mga puso, kung ano ang layunin ng kanilang buhay, sapagkat nasa ilalim sila ng pangangasiwa o pangangalaga o nasa ilalim ng impluensya ng Roman rule, Roman Empire, na ang pinakapinuno dito ay ang binabagay sa ating mabuting balitang si Caesar, si Julius Caesar. Kaya ito ngayon upang siluin ng ating Panginoon Kristo. Kaya alam ng ating Panginoon Kristo ang layunin ng kanilang pagtatanong tungkol sa pagbubuwis, sapagkat ang pagbubuwis ay talagang dumating sa kusugdulang dumadami at patong-patong na ang pagbabayad ng buwis, o kaya mayroong nagsasamantala sa mga buwis na ibibigay ng mga Israelita para sa sumusuporta sa pamahalaan, o ito ang pinamamalakad ng Imperyo Romano upang ang mga tao ay magbuwis ng malalaki at upang ito'y maging sustento ng pangangasiwa nitong Imperyo Romano. Kaya dalawang bagay binibigyan ng ating Panginoon Kristo sa kanyang kasagutan. Ano ang nasa sa isipan ng mga taong ito para siya isiluin, para siya hulihin sa kanyang sagot, upang sa gayon may maipaparatang na sa kanya upang ibulid si Jesus sa kapahamakan, o tulungan ang kanilang mamamayan, kapwa nilang mga Hudyo, kung anong sasagot ni Kristo, at upang ito'y maging kalakasan ng kanilang kalooban upang sila ay patuloy na manalig sa Diyos, o kaya sila ay patuloy na lumaban, may lakas, may puwersa para labanan ang Imperyo Romano na siyang sumasakop sa kanilang bansa. Ito ngayon ang issue sa pagbabayad ng buwis, sapagkat ang buwis noon ay patong-patong na ang mga tao ay nalulunod na tila ayaw na nila magbayad ng buwis, pero hindi pwede sapagkat may pag-uusig ang Imperyo Romano. Kaya kung si Kristo ay sasagot ng matino, ika nga, ayan, dun sila papanig at kung ano yung sasabihin ni Kristo bilang tugon sa katanungang dapat bang magbayad ng buwis sa pamahalaan ng Imperyo Romano kay Caesar o hindi. Ngayon, nakita ni Kristo kung ano yung nasa puso kalooban niya para siya ihulihin sa kanyang mga sagot. Pero meron siyang ibinibigay na higit na kalamnan ng pag-iisip ng mga tao sa kanyang isinagot. Sapat pag sinabi ni Kristo, siyempre magbayad kayo ng buwis. Itong si Kristo talaga ay panig sa Imperyo Romano. Ang lahat ng tao ay pinagbabayad ng buwis. Kapag naman sinabi ni Kristo, huwag kayong magbayad ng buwis, may paratang din sa kanya upang sabihin ng mga tao, tinan mo, dapat nga iyan ay hulihin ng Imperyo Romano sapat siya ay sumasalunga sa mga pinag-uutos, pamamalakad na Imperyo Romano, ibulid siya sa kamatay. Yun ang hinihintay nila, na si Kristo sabihin niya, huwag kayong magbayad ng buwis. Sapat ito ay isa sa mga maging dahilan ng pag-aalsa ng mga tao na hindi sila magbabayad ng buwis. Pero sino ang mangunguna? Kristo, manguna ka. Sabi mo sa mga tao, sapat ikaw ay crowd gatherer. Maraming tao makikinig sa iyo. Sabihin mo lamang, huwag siyang magbayad ng buwis. Tayong magbayad ng buwis. Susunod kami. Pero alam ng mga tao, sapagkat si Kristo ang nagbanggit na huwag magbayad, huhulihin agad siya at pakukulong. Talagang mawawala si Jesus sa piling nila, at iyan mga taong salunga sa ating Panginoon, hindi na matutuwa, wala na si Kristo. Ibinulid na natin siya sa kapahamakan, hinuli na Imperyo Romano. Pero ito naging taktika ng ating Panginoon Kristo, sabat ibig niya na pumasok sa puso't kalooban nung mga taong nag-uusig sa Kanya, at lahat ng mga taong napakinggan ang Kanyang mga sagot sa katanungang dapat ba tayong magbuwis kay Caesar o hindi. Kaya may eksena ating Panginoon Kristo para sa gayon ay maipamulat ang mga tao kung ano nasa Kanyang isipan.
bigyan ninyo ako ng salapi ni Cesar na merong kanyang larawan at kayang ukit ng kanyang pirma na naroroon. Aba, nabigay nga, di ba? At nagtanong ating Panginoon, kaninong larawan ito at kaninong nakaugit na pangalan ito? Si Cesar po. Kay Cesar pala yan eh. Yan ang kanyang larawan ni Cesar. Ibalik mo kay Cesar sa kanya yan. Yan ang larawan niya eh. Pero may puntos ang ating Panginoon sa Kristo. Sa Diyos, ibinigay na ba ninyo ang tanging para sa Diyos? Na ito ang nakita ni Kristong higit na pagkukulang ng mga tao. Kaya isasabihin na ibigay mo kay Cesar yan sapagkat ang larawan ay siya ang larawan, sa kanya yan. Siya ang nakuwid ng kanyang pangalan, sa kanya yan. Ibigay mo sa kanila. Pero uibig ni Kristo na talagang manuot sa puso't isipan na hindi malilimutan mga estratehiya na ating Panginoon Kristo. Tanong ko naman, sabihin man ni Kristo, naibigay ba ninyo para sa Diyos ang sa Diyos? O punong-puno kayo ng pagkakasala, punong-puno kayo ng pagkukunwari, punong-puno kayo ng makasariling buhay, iyan ba ang ihahandog ninyo sa Diyos? Ang uri ng buhay na meron kayo, ang kawalan ng inyong pagtitiwala sa Diyos at ang inyong kasalanan bilang paglaban sa Diyos na wala kayong pitagan sa Diyos. Oo, kayo nasa sa templo, kayo nasa sinagoga, mga panglabas na kaanyuan lamang yan, pero sa puso't kalooban, ano ang nasa sa inyo? Kayong mga umuusig sa akin, sinisilod nyo ako, kayo'y humahanap ng mga pamamaraan para ako'y ibulid sa kapahamakan. Iyan ba ang ipapahayag ninyong ibigay sa Diyos, ang para sa Diyos, na wala kayong pagpapahalaga sa tao, sa inyong kapwa? Yan. Maraming diyan na ikukunin, diyan niya sisimulan ng ating Panginoon Kristo ang diwa ng kung ano, ang diwa ng kanilang pagsamba o sa nilang ritual na ginagawa na ito'y mga panglabas na kaanyon lamang at wala itong hinuhubog ang puso't kalooban sa tunay na damdamin sa buhay na ito na mayroong pagtutulungan, hindi pagkakanya-kanya, na mayroong pagpapahalaga sa matuwid na pamumuhay at hindi hinuhuli ang mga tao pang ibulid sa kapahamakan at sa diwa ng paglilingkuran na itatangi ang buhay pananampalataya, lalong-lalo na sa ipinapahayag ni Kristo ang tungkol sa paghahari ng Diyos. Maghari nawa ang Diyos sa inyo, patawarin ang inyong mga kasalanan at magbagong buhay. Iyan mga pinamamalakad ng ating Panginoon Kristo. Yan ang kanyang maitunuturo sa mga tao. Ibinigay na ba niyo sa Diyos ang para sa Diyos? Yan ang binibigyan din sa ating mabuting balita. Ito tayo ngayon at ito'y napakalaking katanungan din sa atin. Oo, nagbabayad tayo ng buwis. Bakit ang hindi bilang pagtulong? Pero iugnay natin pagbabayad sa buwis na ito sa lalong pagdarakila natin sa Diyos, sa lalong nagbibigay halaga sa lahat ng ating mga pagsamba, paglilingkuran, ika nga, na ito'y uri din ng pahayag ng ating Panginoon Kristo sa magitan ng kanyang salita at gawa. Magbigay kahulugan nawa tayo upang liwanagin sa ating puso't kalooban ang salita at gawa ni Kristo, upang gumawa tayo ng lahat ng bagay upang ang dakila nating pagsamba ay nagiging makahulugan. Sama-sama tayo ngayon sa ating paninindigang manatili sa pananampalataya. Sama-sama tayo ngayon sa pagdiriwang banal na misa upang anuman ang kasalanan at pagkukulang ay mabigyang halaga natin sa matuwid nating pamumuhay, at kung anuman ang kailangang tumugon tayo sa higit na nangangailangan ng ating pagkalinga, gagawin natin. Kapwa ko, mahal ko, lahat ng bagay at sa lahat pang tuturo ni Kristo, ang banal na misa ay nagiging dahilan upang tayo kumilos ng kung ano dapat nating ikilos at kung ano dapat nating talikuran ay tatalikuran, kung ano dapat nating pagsulong sa buhay natin, isulong natin sapat ito'y nilalaan o na sa papaloob sa ating buhay pananampalataya ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen.
Halina mga banali, ka tayo dudulog sa Diyos, dalat na ating mga kahilingan, naway pagkalooban tayo ng kaliwanagan ng isipan upang ang pagdilingkuran natin sa Diyos ay tunay na bisa at kahulugang nanggagaling sa puso. Ang ating po itutugon sa bawat panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno at miyembro ng simbahan naway maging makatotohanan sa kanilang tungkulin na maging mga propetang saksi laban sa mga di makataong krimen at kawalang katarungan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno ng gobyerno naway makatarungang gamitin ang mga bagay na para sa Cesar. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno at mamamayan ng komunidad naway magkaroon ng kamulatang ukol sa kanilang tungkulin bilang mga taong dapat na magbayad ng buwis at mga taong dapat makilahok ng malinis sa pagboto sa eleksyon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit naway maunawaan na nagiging isang dakilang biyaya ang kanilang paghihirap kapag iniugnay sa paghihirap ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Iyaong mga tumawid na sa pinto ng kamatayan naway makarating sa walang hanggang lungsod ng langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Manalangin din tayo sa lahat ng ating mga sariling kahilingan. Dito natin tataas ang ating mga kahilingan upang lahat itong ating pinapahayag sa puso kalooban o naggagaling sa puso sa ating dakilang pagsamba at sa pamaraan kung paano natin tatakin ang buhay pananampalatayang ito para sa paglilingkuran. Ito ngayon, O Ama, dinggin mo nawa itong aming mga pagdulog, naway mahubog aming puso kalooban sa tamang landas na matuwid na pamumuhay. May pagbabagong anyo, oo, sapat may pagtalikod sa anong pang nagawang pagkakasal at mga pagkukulang at tumaknawa kami sa landas ng kabutihan, kabanalan. Kaya itong aming mga pagdulog na ibig namin makamit sa buhay na ito'y ngayon ipinapahayag namin sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Pagkatinibig mo, ngayon nananalig, nagmamahal sa'yo. Tinapay na nagmula sa buti. Sa isang tangkay ng pumas, inuming nagbibigay lakas. Manalangin kayo mga kapatid, upang itong ating paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyong mga kamay sa kapurihan at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa iyong katapatan kami nagtitiwala. Ngayong ang mga alay ay aming inihanda at inihahain dito sa banal mong dambana. Ang kagandahang loob mo sa amin dumadalisay, kami naway makaganap ng may malinis na kalooban sa paglilingkod namin sa banal na pagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayuri. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, turing ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan.
Pinagbibigyan mo ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag, sa kadakilaan sa iyo ay likas, sa pagpupuri nami ay nakikinabang, ay kami ring iyong pinakikiharapan sa magitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iwalang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng Espiritu mong banal ang mga kalob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pitisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tagapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, pagkatapos ng hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tagapin niyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan, ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, bilang pagkain inumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni anak, kaya tiniali namin sa iyo ang tinaping bibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kaming papasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalinghapi mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francis na aming Santo Papa, si Onesto na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pakindapatin kaming lahat
na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, si San Jose na kanyang dakilang kabiyak ng puso, at ang lahat ng mga apostol at mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, o Diyos amang makapangyarihan, ikaw ay pinupuri at ipinagdarangal, kaisa ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Tuning kami malis sa puso hangarin upang tayo maglingkuran sa isa't isa, bahagi na ating pananampalataya na ipagkakalob natin sa Diyos. Ating ngayong awitin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, samahin ang ngalan mo, mabasa amin ang bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo ang aming mga sala. Hinihiling namin kami Diyos sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapepen araw-araw, iligtas sa kasalanan, tilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat sa iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Pinasukristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumiri. Magbatian tayo at magbigay ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kapayapaan po sa inyo mga kabanalig. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, pagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Tunghayan natin ang ating Panginoong si Hesukristo, dakilang pag-ibig ng Ama. Siya na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanglibutan, makapalad na matinatawag sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso.
Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa kamahal-mahalang puso ni Jesus. O kamahal-mahalang puso ni Jesus, na tahanan ng buong pagkadiyos ng Santissima Trinidad, sa iyong kasaganaan kaming lahat ay nakibahagi sapagkat ikaw ang bukal ng buhay, kagalingan at kabanalan. Ipagkaloob mo na ang aking puso'y matulad sa iyo, sa iyong puso na maamo at mababang loob. Ikaw ang aming takbuhan at lakas, ikaw ang aming awa at pag-ibig. Dinggin mo, o mahal na puso, ang aming mga panalangin sa mga araw na ito at huwag mong itulot na kami mawalay sa iyong pag-ibig. Bendisyonan mo ang aming mga panukala at maging gabay ka namin sa aming mga gawain sa araw-araw. Siya nawa. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pagharian mo sa iyong Espiritu, kaming pinapakinabang mo sa katawan at dugo ni Kristo, upang di lamang sa pagsalita, kundi rin naman sa pagsasagawa, ikaw ay aming maipagdangal at maging marapat kaming makapasok sa kaharian mo sa kalangitan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Susunod po natin ang pagtatanghal sa kabalbanalang sakramento sa ating pagtatanod, kalakip ang ating po mga panalangin. At sa huli, ito ang magbibindisyon sa atin bilang pagtatapos nito pong ating banal na gawain sa banal na misa. Salutaris hostia, veceni panis hostium, bella premunt hostilia, darover per auxilium, unitri nove
mga panalig bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Heso Kristo na pinabuklod sa iisang katawan, tayo'y manikluhod at sumamba sa Panginoong Heso Kristo sa kabalbanalang sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, lalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayon nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Higit sa lahat, ang ating mga may sakit at manakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga sa paggamutan at kanilang tahanan, at ang lahat na tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayon din, panalangin natin ang mga nanghihinaan sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas na matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawalan ng pag-asa at lakas ng kalooban. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo'y maipagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Hesukristo, ang Kordero ng Diyos na nag-alay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoon nagpapabanal na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapala ay pinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po ng may kagandahang kalooban ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang mga nababalisa at nawawala ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay, at ang may matitinding suliraning taglay at pinagdaraan ng hirap sa buhay, ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng kalooban upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo ang ating Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawin ang tahanang ito at alisin mula rito ang lahat na mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Manahan nawa rito ang iyong mga anghel at banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaamin nawang lagi ang iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo na makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng kalooban at mapayapang buhay. Amen.
fides supplementum sensum defectui genitoque lauset jubilatio salus no virtus quoque sine benedictio procedenti ab utroque comparsit laudatio. Amen. Amen. Panem de cielo, prestatisti eis. Omne delectamentum in sea bentem. Oremus. Deus, qui nobis sub sacramento mirabili, passiones tui memoriam reliquisti, tribue quesimus, et nos corporis et sanguinis, tui sacra mysteria venerari, ut redemptiones tui fructum in nobis iuditor sensiamus, qui vives et reinas in saecula saeculorum. Amen. Purihin ang Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo, tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kalisinisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinis-nisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kanyang malulhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang kanyang maluwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria Birhen at Ina. Purihin si San Jose, ang kanyang kalisinisang esposo. Purihin si San Jose, ang kanyang kalinis-nisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. O